tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Ihanda ang daan ng Diyos, ibababurol at bundok. Parating ng tagapagligtas, liwanag niya sa tao'y bigay. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gaano kalaki ang iyong problema? Kapag palaging mga suliranin natin ang ating tinitignan, nanliliit tayo at tayo'y nanghihina. Pero kapag tinitignan mo ang Diyos, diyan naman lumiliit ang iyong problema at diyan lumalaki ang iyong pag-asa. Aminin natin na mga napakaraming beses na kung saan umaga pa lang nakatingin na tayo sa ating mga problema. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin na tingnan natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Aminin natin ang ating mga kahinaan, pagkukulang, para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinanabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang tangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan
at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon yaoy idalangin. Ang nagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aki kasama katoto, sa'yo Jerusalem ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Halina't kami sagipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisa. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal.
Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus na marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi pa ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Isa sa kahinaan nating mga tao ay madalas sinasamba natin ang ating mga problema. Amen? We must admit that many of us do not worship God, but rather, many times, we worship our problems. At paano mo alam na sinasamba mo na ang iyong problema? May mga palatandaan. There are signs wherein you're already worshiping your problems and not the true God. Ano po ang mga ito? Una, kapag mas matagal mong iniisip ang iyong mga problema kesa sa Diyos. Pangalawa, kapag mas malakas ang boses ng takot mo kesa sa iyong tiwala sa Diyos. At pangatlo, kapag ikaw ay nalilito at nagpapadala sa iyong init ng ulo. Mga kapatid, tandaan niyo po, kung saan pinakamahaba ang iniisip mo, yan ang sinasamba mo. Kaya mag-ingat kayo. Kapag nakatingin ka na lang palagi sa laki ng iyong mga utang, kapag palagi mo na lang tinitignan ang bigat ng iyong sakit, kapag hindi mo makalimutan ang naging away niyong mag-asawa, kapag palagi mo na lang binabalikan ang lalim ng sugat ng iyong puso, ibig sabihin, naging Diyos mo na ang iyong problema at nakakalimutan mo na kung gaano kalaki at mas makapangyarihan ang tunay na Diyos. May kakilala po ba kayong ganon? Na kapag dumadating na ang problema, lagi niyang sinasabi, iniisip, patay, tapos na, wala nang pag-asa. Yung bang binigyan mo na ng good news, ang reply niya sa iyo, bad news. Yung binibigyan mo ng hope, yung tao, pero ang binabalik niya sa iyo ay doubt. My dear friends, let me say this gently to you. Your problems become your God. When your problems dictate how you think, how you feel, how you decide, and how you live. Pero po sa ating ebanghelyo, iba po ang senturyon. Malaki ang kanyang problema. He had this servant that he loved. This servant was dying. Hindi po alam nitong kapitan kung anong gagawin niya. Pero hindi niya inisip, tapos na. Hindi naging bukang bibig niya ang imposible, ang wala na. The centurion did not worship the sickness, but he went straight to Jesus. Many of us sometimes worship the size of our storms. But look at that centurion. He worshiped the size of his Savior. Wow. The centurion had power, and yet his power was useless. But he did not give up. Remember, a Roman centurion during that time had status. He had a ranking. He had soldiers under his power, his authority. He had influence. He was wealthy. He had the money. And yet, in front of that sickness, he was powerless. Kahit na nasa kanya na ang lahat, wala siyang magawa. Diba minsan, ganyan din ang ating karanasan. May pera ka naman, may connection ka naman, pero wala kang magawa, wala kang lakas. Matalino ka, may pangarap ka,
pero hindi pa rin nabubuo ang iyong pangarap. But here is the miracle going back to that story, to that gospel. His powerlessness did not paralyze him, but rather it made him seek Jesus. Aminin natin, kapag tayo'y nagkakasakit, natatakot tayo, humihinto tayo, sumusuko tayo agad. Di po ba? Pero yung senturyon, iba talaga siya. Hindi siya nasiraan ng loob. Hindi siya nagmukmok. Hindi siya nagpadala, nagpatalo sa kanyang problema. Instead, he said, oo, hindi ko kaya, pero kaya ng Panginoon. Alam niya ang kanyang limitasyon. Alam niya ang kanyang kahinaan. Kaya nga, ano ang sabi niya? Kaya ng Panginoon. Alam niyo po ba kung anong pinakamasamang salita? Hindi po mura ang pinakamasamang salita. May mas masama pa kaysa sa mga salita ng mura. Ano po? Ang salitang imposible. Kapag sinasabi mong hindi pwede, yan ang pinakamasamang salita. Remember, the worst four-letter word is not a curse word. It is the word can't. Spell can't. C-A-N-T. It is a bad word. When you say, I can't forgive, I cannot change, I cannot move on, I cannot do this anymore. When you say those words, you're not insulting yourself. You are insulting God. Amen? When you say can't, you're saying, Lord, even you cannot fix this. Wag niyo pong sasabihin na imposible, wala nang pag-asa, ayaw ko na. Kasi ibig sabihin, hindi ka naniniwala at nagtitiwala na merong isang Diyos na mga imposible. Di po ba? Pero ang centurion, never niyang sinabi ang can't. Instead, he said, you just say the word. In other words, he said, Lord, I know you can. And by saying that, he showed his faith. Kaya nga po namangha ang ating Panginoong Jesucristo Sabi niya, hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa buong Israel. My dear friends, miracles happen when you believe God can. Why was Jesus amazed? Not because the centurion was influential, not because he was kind, not because he was humble, not because he was rich. Jesus was amazed because that centurion believed God can. Jesus can. To be persons of hope means to be faithful believers that God can do the impossible always. Hold on to that. Yung pong yung kapitan. Walang imposible pagdating sa Diyos. Ang lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. So today, say, God can heal. God can restore. God can save. God can solve. God can change what no one can change. Gumaling po yung alipin ng centurion. Hindi po dahil may pera yung centurion, hindi dahil may impluwensya ang kapitan. Pero gumaling siya dahil sa pananampalataya. Faith does not force Jesus, but faith opens the road so that Jesus can come. Kaya nga mga kapatid, tanong ko po sa inyo, sinong mas malaki ang nasa loob ng inyong mga loob at puso? Mas malaki ba ang problema at maliit ang Diyos? Sinong mas binibigyan mo ng oras? Ang iyong pag-aalala o ang iyong paniniwala? Hopefully, you stop saying can't and start saying God can. Yan ang dasalin mo kapatid sa harap ng iyong mga malalaking problema. God can. Kaya ng Diyos. Walang imposible pagdating sa Panginoon. Ngayong araw, kausapin natin ang Panginoon at tandaan natin, ang pinaka-faith-destroying word ay ang salitang can't. Pero may panlaban tayo dyan.
ang pinaka-faith-building word, dalawang salita. God can. Kaya ng Diyos. If the centurion received a miracle, you can also receive it through God's grace, through God's mercy. But first, shift your worship. Stop worshiping your fear. Stop worshiping your stress. Stop worshiping your sickness. Stop worshiping how big your problems are. But go back again, worshiping the one true God. Because nothing is impossible with Him. Let our prayer today be that prayer that amazed Jesus. We say, Lord, I am not worthy to receive you, but I know you can. My dear friends, do not worship your problems. Your problems are just temporary, and our God is eternal. So worship our big God, because our God is powerful, He is strong, He is generous, and He is abounding in love now and forever. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat na nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at isa't isa, habang masaya naming hinihintay na may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay, na ikaw rin ang nagbigay
Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay aming nang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahihiyang mamuhay ng mahirap upang makasama niya kaming malapit at matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pinakikisamahan niya'y puspusang magniningning at ang pangako niya'y kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisoy niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik, umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong hinirang, nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at basbasan ang aming kahilingan, at sa iyong pagbabalik kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasundo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupa na ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mag-ingat po tayo na baka hindi na ang Diyos ang ating sinasamba kung hindi ang ating mga problema. Isa sa mga kahinaan natin yan na ginagawa nating Diyos ang ating mga suliranin. But God is bigger than your big problems. Paano mo alam na sinasamba mo na ang iyong problema? Kapag mas matagal mong iniisip ang iyong mga problema kaysa sa mga pangako ng Diyos. Pangalawa, pag mas malakas na ang boses ng iyong mga problema kaysa sa boses ng Diyos. At pangatlo, kapag ikaw ay palaging nalilito, nagiging mainitin ang ulo. Kaya nga po mga kapatid, para po sa ating assignment, sa buong linggong ito, pagkagising pa lang natin, agad na nating isipin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Kapag sumasagi na sa iyong isip ang iyong mga problema, be aware, maging mulat ka, stop mo, pahintuin mo ang iyong sarili, at sabihin mo, bumalik ka. Isipin mo ang mga pangako ng Diyos. What is the worst four-letter word? It is the word can't. C-A-N-T. Hindi mangyayari. Imposible.
wala na. Alisin mo sa iyong bibig yan. Dahil ano man ang nasa isip at bibig mo, nagiging panalangin mo. Say that prayer of the centurion, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and I will be healed. Say in your prayer, you can, O Lord. Kaya mo, Panginoon. Sabihin mo lamang. Yung aking mga utang, mababayaran. Yung aking sakit, magkakaroon na ng kagalingan. Yung away namin mag-asawa o ng aking mga kapatid, maayos din kami. Yung aking mga takot, mawawala, hindi magkakatotoo. Kaya kagising mo pa lang, isipin mo na mga grasya at pagpapala na ibibigay ng Diyos sa iyo. Ulit-ulitin mo sabihin, you can, O Lord. Kaya mo, Panginoon. Sinasabi ko po sa inyo, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.